Dahil sa mga kwentong naririnig ko tungkol sa mga aswang sa aming baryo, hindi ko na inisip na magiging parte ako ng isang kwento na magpapalabo sa aking pananaw sa kung ano ang totoo at hindi. Hindi ko na nga rin alam kung paano ko sisimulan ang kwentong ito, pero wala akong ibang magagawa kundi ilahad ito sa inyo, at sana'y maunawaan nyo ang takot na naramdaman ko sa mga oras na iyon. Bago pa man mangyari ang lahat ng ito, wala akong ibang hangarin kundi ang makapag-umpisa ng bagong buhay. Isang buhay na malayo sa mga masalimuot na alaala ng aking nakaraan. Kasama ko ang aking pamilya sa isang liblib na bayan kung saan ang mga tao ay tahimik at parang hindi mo na kailangan pang alalahanin ang anumang panganib. May mga kwento ngang naglalabasan tungkol sa mga aswang. Pero para sa akin, mga alamat lang iyon, hindi ko pa rin naniniwala sa mga ganoong bagay. Nais naming magsimula muli, kaya nagpasya kaming magpatayo ng isang bagong kubo sa gilid ng kabubatan. Wala pa kaming alam tungkol sa mga bagay na nakatago sa kabubatan na iyon. Tinutulungan kami ng mga kapitbahay na hindi naman namin kilala ng mabuti. Isang araw, habang nagsasagawa kami ng mga huling paghahanda sa kubo, may isang matandang babae na dumaan sa amin. Tinawag siya ng mga kapitbahay na Tia Piring, at napansin kong lagi siyang tinitingnan ng mga tao sa ibang paraan, parang may kakaibang takot sa mga mata nila. Kahit na matanda na, may kakaibang lakas si Tia Piring. Hindi ko siya nakitaan ng anumang pagod habang naglalakad siya sa harap ng aming bahay. Tumingin siya sa akin, at may mga mata siyang parang nakakakita ng mga bagay na hindi ko pa kaya makita. Mabuti pa'y maging maingat kayo, anak, sabi niya habang pinagmamasdan ang kubo namin. Hindi ko na siya pinansin noon, iniisip ko lang na baka isa siya sa mga matatandang nagnanais magpataw ng mga alituntunin sa bagong salta sa baryo. Hindi ko alam, ngunit iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita ko siya ng buhay. Nang natapos namin ang aming kubo, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Habang ang mga tao sa baryo ay tila hindi na alintana, ako at ang pamilya ko ay nagsimula ng maramdaman ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Minsan, may naririnig kaming mga tunog mula sa kabubatan tuwing hatinggabi, mga tunog na hindi akma sa mga hayop na alam namin na naroroon. Isa sa mga gabing iyon, ako mismo ang nakaranas ng kakaibang pangyayari. Habang ako'y naglalakad papunta sa kubo mula sa likod ng bahay, may narinig akong isang malalim na boses mula sa dilim ng kabubatan. Walang ibang tao sa paligid, at tanging ang hangin at mga anino lang ang nakikita ko. Matagal ko nang iniiwasan ito, ang sabi ng boses na yon. Nagmamadali akong pumasok sa bahay, ngunit bago ko pa man makuha ang aking lakas, may nakita akong isang nilalang na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung ito ba'y isang tao o isang nilalang mula sa kwento ng mga aswang. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim, at ang bawat galaw nito ay puno ng misteryo. Isang bagay na hindi ko matukoy kung totoo o bunga lamang ng takot ko. Ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari ay nagpatuloy pa, at mas lalo akong natakot nang malaman ko na ang kabahayan namin ay nakatayo sa mismong lugar na pinaniniwalaan ng mga tao na isang spook ng mga aswang. Ang mga kapitbahay namin ay nagsimula ng mag-ingat sa amin, at ang iba ay tila nagtatago ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Hanggang isang gabi, isang insidente ang nagpatindi ng aking takot. Habang kami nagkakasiyahan sa kubo, may dumating na malakas na hangin, at ang pintuan ng aming bahay ay biglang bumangga sa pader. Walang sino man ang nakakita kung anong puwersa ang nagdulot ng ganoon. Sabay-sabay kaming natulala, at sa isang kisap mata, nawala ang liwanag ng kandila. Nang muling magsalita ang matandang kapitbahay, napansin ko ang kabigatan ng kanyang boses. Maghanda kayo, may darating na hindi nyo kayang labanan.
Sino kaya ang matandang ito, at ano nga ba ang ibig niyang iparating? Ano ang darating na panganib na magbabago sa buhay namin? Hanggang saan kami aabot sa paghahanap ng kasagutan? Ang lahat ng ito ay nagsimula lamang sa isang simpleng pagnanais na magsimula muli. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot, isang tanong na lang ang naiwan sa aking isipan, magiging ligtas ba kami? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko matapos marinig ang babala ng matanda. Alam kong hindi lang siya basta nagbibiro. Kitang-kita ko sa kanyang mukha ang seryosong takot, at kahit gusto kong sabihin sa sarili ko na isa lang iyong haka-haka, hindi ko magawa. Mula noong lumipat kami sa kubong iyon, nag-iba na ang pakiramdam ko sa paligid. Parang may mga matang palaging nakamasid, at sa bawat hakbang ko sa lupa, parang may bumubulong sa hangin na hindi ko maintindihan. Sa sumunod na mga araw, napansin kong nag-iba rin ang kilos ng ilan naming kapitbahay. Dati, madalas silang dumaan sa harapan ng kubo namin para makipagkwentuhan o mag-abot ng anuman, pero ngayon, tila lumalayo sila. Parang ayaw na nilang mapalapit sa amin, at ang ilan ay hindi man lang kami matingnan ng diretsyo sa mata. Kahit sa palengke, napansin kong may bumubulong-bulong kapag napapadaan ako. Hindi ko alam kung may kinalaman ito sa kubo namin o sa isang bagay na hindi ko pa nalalaman. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa labas ng bahay, naramdaman kong biglang lumamig ang hangin. Hindi ito ang karaniwang lamig na dulot ng gabi, may halong bigat, may kung anong pakiramdam na parang may bumabalot sa paligid. Bigla, may narinig akong kaluskos mula sa gilid ng kubo, sa may kakahuyan. Sinubukan kong huwag magpanik, pero habang papalapit ang tunog, hindi ko mapigilang humigpit ang kapit ko sa upuan. May tao ba diyan? Mahina kong tanong. Walang sumagot. Muli akong nakiramdam. Tanging lagaslas lang ng mga dahon ang maririnig, pero may isa pang tunog na hindi ko maipaliwanag. Isang mahinang tunog, parang mabagal na paghinga, malalim, malamig, at hindi galing sa tao. Kinabahan ako, pero sinubukan kong idaan sa katwiran. Baka may hayop lang na gumagala malapit sa kubo namin. Pero nang sumilip ako sa dilim, may nakita akong figura sa may puno. Mahaba ang buhok nito, nakalaylay sa harapan, at hindi ko masabi kung ano nga ba talaga ang hitsura niya. Hindi siya gumagalaw, pero sigurado akong hindi lang siya anino. Para bang may kung anong humihila sa akin para lapitan ito, pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko dapat gawin yon. Mabilis akong pumasok sa bahay at isinara ang pinto. Nang tignan ko ang bintana, wala na ang figura sa may puno. Pero sa sulok ng mata ko, parang may gumalaw sa di kalayuan, isang anino na mabilis na lumusot sa madilim na kakahuyan. Simula noon, hindi na ako mapakali. Gusto kong itanong sa mga tao kung may kakaibang nangyari rin ba sa kanila, pero pakiramdam ko, mas lalo lang akong lalayo sa kanila kung gagawin ko iyon. Kaya minabuti kong lumapit kay Aling Marta, isa sa mga matatandang malapit sa amin bago pa man kami lumipat. Alam kong may alam siya, kita ko iyon sa paraan ng tingin niya sa akin tuwing nagkakasalubong kami. Nakita mo siya, ano, bulong niya nang pumunta ako sa bahay niya. Nagulat ako. Hindi ko pa nasasabi ang nakita ko, pero parang alam na niya. Sino po siya? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Inilibot muna niya ang tingin niya sa paligid, tiningnan kung may ibang nakikinig. Nang masigurong kami lang ang naroon, lumapit siya at bumulong. May nakaraan ng lupaing kinatitirikan ng kubo niyo, anya. Noon pa man may mga nawala na rito. Mga taong hindi na natagpuan. Nanlamig ang katawan ko sa sinabi niya. Gusto kong itanong kung anong ibig niyang sabihin, pero parang hindi ko kayang marinig ang sagot. Maging maingat kayo, dagdag niya.
Kung may nararamdaman ka, kung may nakikita ka, huwag mong hayaan na mahuli ka nilang mag-isa. Pag-uwi ko, hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga bagay-bagay. Ang simpleng tahimik na buhay na inaasam namin ay unti-unting nagiging isang bangungot na hindi ko alam kung paano tatakasan. Hindi lang ito basta takot, ito ay isang bagay na nararamdaman ko sa kaibuturan ng pagkatao ko. Kinagabihan, habang nakahiga ako, biglang sumipol ang hangin sa labas. Sa una, mahina lang, pero unti-unti itong lumalakas. Parang may bumubulong sa mga dahon, isang tinig na hindi malinaw, pero naririnig ko sa isipan ko. Muling bumukas ang bintana, kahit wala namang dapat magpabukas nito. At nang tumingin ako sa labas, naroon siya. Nakatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang iyon o totoo, pero nang subukan kong ipikit ang mata ko para iwaksi ito, isang malamig na kamay ang dumampi sa aking braso. Nanigas ako. May bumubulong sa akin. At sa pagkakataong iyon, alam kong hindi lang ito isang panaginip. Hindi ako nakagalaw. Ang malamig na kamay na dumampi sa aking braso ay parang may kakaibang bigat, hindi lang simpleng lamig ng gabi, kundi isang pakiramdam na parang hinihigop ang lahat ng init sa katawan ko. Dahan-dahan akong lumingon, pilit na nilalabanan ang takot na bumabalot sa akin. Ngunit sa oras na masilayan ko ang anyo sa tabi ko, biglang naputol ang hininga ko. Hindi ko maaninag ng buo ang mukha niya, pero kitang-kita ko ang anyo niyang payat at matangkad, at ang maitim na buhok na natatakpan ang bahagi ng kanyang mukha. Tila may anino na bumabalot sa kanya, parang hindi siya ganap na bahagi ng mundong ito. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ko ang presensya niya, napakalapit, masyadong malapit. Napalunok ako, pilit na pinapakalma ang sarili. Sinubukan kong igalaw ang kamay ko, pero nanigas ang buong katawan ko. Ang hininga ko ay bumigat, at sa loob-loob ko, alam kong hindi ito isang panaginip. Bigla, isang matinis na tunog ang pumuno sa paligid. Isang ingay na parang nagmumula sa hangin mismo, tila isang mahinang pag-iyak na hindi ko mawari kung saan nang dagaling. At sa isang iglap, nawala ang anino sa tabi ko. Parang hindi siya kailanman naroon, pero iniwan niya ang matinding takot sa dibdib ko. Agad akong bumangon at lumabas ng kwarto, hinanap ang sinuman sa pamilya ko. Ngunit nang lumabas ako sa sala, nanindig ang balahibo ko. Si tatay ay nakaupo sa isang tabi, nakatulala, hindi gumagalaw. Nakapaligid sa kanya ang aking ina at nakababatang kapatid, parehong nag-aalalang tinatawag siya. Tay, mahina kong sabi, dahan-dahang lumapit sa kanya. Nang lumingon siya sa akin, napansin kong maputla ang mukha niya, at parang nawalan siya ng ulirat sa loob ng ilang minuto. May dumaan, bulong niya. Hindi ko nakita ng buo, pero ramdam ko. Nagkatinginan kami ni nanay. Alam naming hindi na ito simpleng imahinasyon lang. May isang bagay o kung sino man ang dumaraan sa paligid namin. Kinabukasan, hindi ko napigilan ang sarili kong bumalik kay Aling Marta. Sa oras na makita niya ako sa harap ng bahay niya, napabuntong hininga siya. Parang alam na niya ang dahilan kung bakit ako naroon. Dumaan na siya sa inyo, bulong niya habang inilalapit ako sa loob ng bahay niya. Kailangan mong malaman ang buong kwento. Umupo ako sa harap niya, hindi na inalintana ang kaba sa dibdib ko. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Noong unang panahon, panimula niya, may isang babae na namuhay sa lupang iyon kung saan itinayo ang kubo ninyo. Isa siyang tagapangalaga ng kagubatan, isang taong may malalim na koneksyon sa mga nilalang ng dilim. Huminto siya saglit, sinulyapan ako na parang sinusukat ang reaksyon ko. Ngunit isang araw, bigla siyang nawala.
Walang nakakita kung paano, pero ilang buwan matapos siyang mawala, may mga tao ring nagsimulang mawala sa baryo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay ni Aling Marta. Pinaniniwalaan nilang hindi siya tuluyang nawala, patuloy niya. Sinasabing nanatili siya sa kabubatan, nagbabantay. At ang sinumang gagambala sa lupain iyon, nagbabayad ng halaga. Natigilan ako. Ibig niyo pong sabihin kami ang gumambala. Hindi siya sumagot. Pero sa titig niya, alam kong tama ang hinala ko. Pagbalik ko sa kubo, hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag sa pamilya ko ang lahat ng ito. Paano ko sasabihin na baka may isang nilalang na nagbabantay sa lupain ito? Na baka hindi natin dapat tinayo ang kubong ito? Gabi na nang muli kong maramdaman ang bigat ng presensyang iyon. Hindi na ako nagulat nang marinig kong bumukas ang bintana sa kabila ng kwarto. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang malamig na hangin ang pumasok. Kasabay ng pag-ihip ng hangin, may mabining tunog ng yapak na pumuno sa paligid. Hindi ito yapak ng isang hayop, ito ay mabagal, maingat, tila pagmamay-ari ng isang taong naglalakad sa loob ng bahay. At sa dilim, naramdaman ko ang mabining bulong na sumayaw sa hangin. Hindi kayo dapat narito. Nanigas ang katawan ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang iyon, o kung may isang nilalang sa loob ng kubo naming hindi ko nakikita. Ngunit bago pa ako makagalaw, muling lumamig ang hangin, mas malamig kaysa dati. At sa isang iglap, naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa likod ko. Napapikit ako, pilit na nilalabanan ang takot. Ngunit sa oras na imulat ko ang mata ko, may isang figura sa tapat ng bintana. At sa pagkakataong ito, hindi na lang siya anino. Napaatras ako, pilit na itinatanggi sa sarili kong may nakikita ako. Pero hindi ko kayang itanggi ang presensya niya. Sa kabila ng dilim, unti-unting lumilinaw ang anyo niya, isang payat na katawan, mahahabang braso, at isang mukhang bahagyang natatakpan ng mahahabang buhok. Hindi ko matukoy kung tao siya o hindi. Tila isang nilalang na hindi nakabilang sa mundong ito. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero parang may pumipigil sa katawan ko. Parang ang mismong hangin sa loob ng kubo ay naging mabigat, hinihigop ang lahat ng lakas ko. Nanlamig ang balat ko nang mapansin kong hindi siya gumagalaw, pero ramdam ko ang titig niya sa akin, titig na parang bumabaon sa mismong kaluluwa ko. At nang magsimula siyang humakbang papasok, saka ako natauhan. Mabilis akong tumalikod at tumakbo palabas ng kwarto, pero sa pagmamadali ko, nabunggo ko ang isang lumang bangko at natumba sa sahig. Napasigaw ako sa sakit, pero ang mas lalong nagpatindig ng balahibo ko ay ang marahang yabag na papalapit sa akin. Sa isang iglap, narinig kong bumukas ang pinto ng kubo. Si Nanay. Anak! Anong nangyayari? Sigaw niya, puno ng pag-aalala. Hindi ko na nagawang sumagot. Paglingon ko, wala na ang nilalang. Parang isang aninong natunaw sa dilim. Pero alam kong hindi ko lang iyon imahinasyon. Ramdam ko pa rin ang malamig na pakiramdam sa hangin. Parang may naiwan siyang bahagi ng sarili niya sa loob ng bahay. Dahan-dahan akong tumayo, nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Si tatay ay lumapit sa akin, kita sa mukha niya ang pag-aalala. Anak, anong nakita mo? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Hindi ko rin alam kung maintindihan nila, pero kailangan kong magsalita. May tao, o kung anuman nandito siya. Tahimik ang lahat. Hanggang sa marinig namin ang isang kaluskos mula sa labas. Lahat kami napatingin sa bintana. Muli may gumagalaw sa kabubatan. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang isa.
Kitang-kita ko sa liwanag ng buwan ang ilang figura na gumagalaw sa lilim ng mga puno. Hindi ko masabi kung sino o ano sila, pero isang bagay ang sigurado ako, hindi lang kami ang narito ngayong gabi. Nagsimula ng manginig si nanay, at hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni tatay. Kailangan nating umalis. Pero bago pa kami makagalaw, isang matinis na sigaw ang pumuno sa paligid. Isang sigaw na hindi ko kayang ipaliwanag, hindi ito tunog ng isang hayop, hindi rin tunog ng isang taong humihingi ng tulong. Isa itong tunog na tila nagmumula sa mismong hangin, isang panaghoy na tumatagos sa loob ng katawan. Mabilis akong napasandal sa dingding, pilit na hinahanap ang pinagmulan ng tunog. Si tatay ay mabilis na kumuha ng isang itak, habang si nanay ay niyakap ng mahigpit ang nakababata kong kapatid. Lahat kami ay hindi makagalaw, natutuliro sa kung ano ang dapat gawin. Muli, narinig namin ang yabag mula sa labas, mas mabilis, mas mabibigat. May isang bagay, o ilang bagay, na papalapit sa kubo. Hindi ko na napigilan ang kaba ko. Si tatay ang unang kumilos. Lumabas tayo, huwag tayong maghintay dito sa loob. Pero sa oras na binuksan niya ang pinto, isang malamig na hangin ang dumaan sa amin, at kasabay noon ay ang pagpatay ng kandila sa loob ng bahay. Muling dumilim ang paligid. At nang muling bumukas ang pinto, dahil sa hangin, naroon siya. Mas malinaw na ngayon. Ang babae sa anino. Ang kanyang manipis na katawan ay tila hindi ganap na bahagi ng mundong ito, at sa kabila ng kanyang mahahabang buhok, aninag ko ang kanyang mga matang walang puti, walang emosyon, pero puno ng isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Siya nga ba ang tagapagbantay ng lupang ito? O isa lamang siyang bahagi ng mas malaking lihim na hindi pa namin nauunawaan? Habang pinapanood namin siya, mas lalo pang lumamig ang paligid, at sa sulok ng aking mata, napansin kong hindi lang siya mag-isa. Sa ilalim ng mga anino ng kakahuyan, may mas marami pang figura na unti-unting lumalapit. Napalunok ako, hindi alam kung ano ang gagawin. At sa oras na humakbang siya papasok, saka namin napagtanto, wala na kaming ligtas na daan palabas. Nanlalamig ako habang nakatitig sa kanya. Sa isang iglap, parang hindi na ako makagalaw. Si tatay, mahigpit na hawak ang itak, pero ramdam ko ang kaba niya. Si nanay naman, yakap pa rin ang kapatid ko, tila hindi alam kung tatakbo o magtatago. Lahat kami ay natutuliro habang dahan-dahang lumalapit ang babae. Sa labas ng kubo, kitang-kita ko ang mga figurang nakatayo sa dilim. Hindi ko masabi kung ano sila, pero alam kong hindi sila basta tao. Hindi sila gumagalaw, pero ramdam ko ang presensya nila, malakas, mabigat, nakakasakal. Parang pinapalibutan nila kami, parang isang bitag na hindi na namin matatakasan. Habang papalapit ang babae sa pintuan, napansin kong hindi siya naglalakad ng normal. Ang mga paa niya halos hindi sumasayad sa sahig, parang dumudulas lang sa hangin. Sa bawat hakbang niya, tila may bumibigat na puwersa sa paligid, na parang dinadala niya ang mismong dilim ng kabubatan papasok sa bahay namin. Si tatay hindi na nakatiis. Humakbang siya palapit, itinaas ang itak, at matapang na sumigaw. Umalis kayo rito. Wala kayong karapatan sa lugar na to. Hindi na tinag ang babae. Napahigpit ang kapit ko sa braso ni nanay, naghihintay sa susunod na mangyayari. Ngunit sa halip na umatras, biglang lumipad ang mga bintana ng kubo, sabay-sabay silang bumukas, at isang napakalakas na hangin ang pumasok, sinasabayan ng isang tunog na parang 100 boses na sabay-sabay na bumubulong. Napaluhod si tatay sa lakas ng hangin, at biglang namatay ang ilaw sa lampara. Lalong dumilim ang paligid, at sa kaibuturan ng dilim, naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko.
May bumulong sa akin. Isang tinig na mahina pero malinaw. Huwag kang matakot. Hindi ikaw ang hinahanap namin. Napalunok ako, hindi sigurado kung totoo bang may narinig ako o guni-guni lang ito. Sinubukan kong lumingon pero takot akong makita kung sino ang nasa likuran ko. Ngunit bago pa ako makagalaw, biglang nag-iba ang ekspresyon ng babae. Mula sa malamig niyang pagtitig, bigla siyang napakunot noo, parang may nadiskubreng hindi niya inaasahan. Sandali siyang natigilan, pagkatapos ay biglang tumingin kay tatay. At sa isang iglap, narinig ko ang isang pangalan. Isang pangalan na hindi ko kailanman narinig mula kay tatay. Ricardo, nanigas si tatay. Halos hindi siya makahinga habang nakatitig sa babae. Kami ni nanay ay nagkatinginan, hindi alam kung anong ibig sabihin nito. Sino siya, tay? Bulong ko, nanginginig ang boses. Pero hindi ako sinagot ni tatay. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo, nakatitig pa rin sa babae. Kitang-kita ko ang kaba sa mga mata niya, pero may kung anong lungkot din akong napansin doon. Si tatay, kilala niya ang babae. Muli kong tinignan ang nilalang sa harapan namin. Sa unang tingin, inakala kong isa siyang estrangherong espiritu, isang halimaw na bumabalik para manggulo. Pero ngayon, parang may iba. Hindi lang galit ang nakikita ko sa kanya. May lungkot sa kanyang mga mata. May sakit. At sa isang iglap, napagtanto ko, hindi lang basta-basta konektado si tatay sa kanya. Bago ko pa masabi ang iniisip ko, biglang nagbago ang paligid. Humupa ang hangin. Ang mga figurang nakatayo sa labas ng kubo ay hindi na gumagalaw. Lahat ay tila huminto, naghihintay. At doon, sa gitna ng dilim, isang nakakatakot na katotohanan ang unti-unting bumabalot sa isipan ko. Ang babaeng ito may dahilan kung bakit siya bumalik. May hinahanap siya. At ang sagot nasa mismong pamilya namin. Habang unti-unting naglalakad palapit si tatay sa kanya, muling lumakas ang bulong sa paligid. Hindi ko alam kung kanino nanggagaling, pero may isa akong narinig ng malinaw. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang dahilan. Halos lumubog ang dibdib ko sa bigat ng mga salitang iyon. Napatingin ako kay tatay na ngayon ay hindi na makakilos. Ano ang tinutukoy nila? Ano ang nagawa ni tatay noon? At bago ko pa makuha ang sagot, biglang sumara ang pinto ng kubo. Sa pagkakataong ito, hindi na para pigilan silang pumasok, kundi para pigilan kaming makalabas. Nanatili kaming nakatayo sa loob ng kubo, nakakulong sa pagitan ng lamig ng hangin at sa presensya ng mga nilalang sa labas. Si tatay, hindi pa rin gumagalaw, nakatitig lang sa babae sa harapan namin. Parang may isang lihim na matagal na niyang tinakasan pero ngayon ay bumabalik sa kanya ng buong puwersa. Napalunok ako, pilit na inuunawa ang sinabi ng mga bulong sa paligid. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang dahilan. Pero paano? Ano ang kinalaman ni tatay sa babaeng ito? Nang sa wakas ay nagsalita si tatay, halos hindi na niya makontrol ang boses niya. Hindi ko sinasadyan. Mahina at putol-putol ang kanyang mga salita. Akala ko wala nang natira sa inyo. Muling lumapit ang babae. Sa pagkakataong ito, kitang-kita ko na ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi lang siya basta isang nilalang na bumabalik para gumanti, isa siyang kaluluwang naghahanap ng kasagutan. Anong ginawa mo, tatay? Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Huminga ng malalim si tatay bago bumaling sa amin. Noong bata pa ako, kasama ako ng mga matatanda sa baryo noon sa pagpapalaya sa kanila. Itinuro niya ang babae. May isang pamilya noon na naninirahan sa kagubatang ito.
Sabi ng mga matatanda, may itinatago silang kakaiba. May dugo raw silang hindi tulad ng sa atin. Isang gabi sinunog namin ang kubo nila. Parang nabingi ako sa narinig ko. Hindi ako makapaniwala. Si tatay. Kasama sa ganoong karumal-dumal na bagay. Nang mag-apoy ang kubo, patuloy niya, nanginginig ang boses, tumakbo ang ilang miyembro ng pamilya. Pero hindi ko alam kung sino ang nakaligtas. Napatingin ako sa babae. Siya ba ang nakaligtas? Siya ba ang bumalik para hanapin ang kanyang pamilya? Pero bago pa siya makapagsalita, isang malakas na sigaw ang pumuno sa loob ng kubo. Ang pintuan ay biglang lumipad ng kusa, at mula sa labas, ang mga anino ay gumalaw. Parang may puwersang nag-uumapaw sa paligid, isang galit na matagal nang pinigilan at ngayoy tuluyan ng pinakawalan. Hindi ako makahinga. Ang paligid ay umiikot, ang hangin ay bumibigat. Si nanay ay mahigpit na niyakap si bunso, at si tatay ay napasandal sa dingding, parang naubusan ng lakas. Tapos na ang oras ng pagtakas, bulong ng babae. Sa isang iglap, lumapit siya kay tatay. Sa halip na atakihin siya, dahan-dahang itinaas ng babae ang kamay niya at inilagay sa noo ni tatay. Mula sa kanyang palad, isang malamig na anino ang lumabas, bumalot kay tatay, at sa isang segundo, nakita kong parang bumalik siya sa nakaraan. Ang mata niya ay namilog, parang may nakikita siyang hindi namin nakikita. At sa isang iglap, bumagsak siya sa sahig. Ricardo! Bulong ng babae, puno ng lungkot ang boses niya. Nanginginig si tatay habang nakahawak sa kanyang dibdib. Nakikita ko silan. Walang makagalaw. Si tatay ay parang isang bata na muling hinarap ang kanyang pinakamalalim na takot. Sila-sila'y nandito pa rin. At biglang lumuhod ang babae sa harapan niya. Hindi mo na sila maibabalik. Napatingin ako sa babae. Hindi na siya galit. Hindi na siya isang nilalang ng dilim. Sa pagkakataong ito, isa siyang kapatid, isang anak, isang taong kinitil ng nakaraan. At doon ko naintindihan. Hindi siya nandito para pumatay. Hindi siya nandito para maghiganti. Nandito siya para ipaalala kay tatay ang kasalanan niya. Para iparamdam sa kanya ang sakit na iniwan niya sa mga taong wala namang kasalanan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng babae, at kasabay noon, ang mga anino sa labas ng kubo ay dahan-dahang nawala. Unti-unting bumalik ang hangin sa normal, at ang paligid ay muling napuno ng katahimikan. Si tatay, umiiyak na ngayon, hindi alam kung paano babayaran ang kasalanang matagal niyang nilimot. Ang babae, unti-unting lumalabo sa harapan namin. Hindi ko sila maibabalik, bulong niya. Pero kaya mong itama ang iniwang kasalanan. At sa isang iglap nawala siya. Wala ng lamig. Wala ng bulong. Wala ng anino. Kami ni nanay ay napayakap kay tatay. Walang nagsalita. Walang sumubok na unawain pa ang nangyari. Alam naming lahat, hindi na namin kailangang hanapin ang sagot. Sa loob ng maraming taon, akala ni tatay ay naiwan na niya sa nakaraan ang kanyang kasalanan. Pero mayong gabi, bumalik ito sa kanya. At ang tanong na naiwan sa amin ay ito, paano mo babayaran ang isang kasalanang hindi na maaaring itama? Mabigat pa rin ang pakiramdam sa loob ng kubo. Kahit wala na ang presensya ng babae at ng mga anino sa labas, parang may iniwang bakas sa hangin, isang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi basta mawawala. Si tatay, nakaupo sa sahig, hindi pa rin makapagsalita. Tila dinadala niya ang bigat ng isang kasalanang ngayon lang niya lubos na hinarap. Lumapit si nanay at marahang hinawakan ang kamay niya.
Ricardoy. Mahina ang boses niya, puno ng pag-aalala. Si tatay ay parang bata na naligaw sa dilim. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya sumagot, pero kita namin sa kanya ang bigat ng emosyon, takot, lungkot, at pagsisisi. Tahimik akong lumabas ng kubo, gusto kong huminga, gusto kong masiguradong bumalik na sa normal ang lahat. Paglabas ko, malamig pa rin ang hangin, pero wala na ang aninong gumagalaw sa paligid. Ang mga puno ay nakatayo lang, walang pinapakitang kakaiba. Pero alam kong kahit nawala na sila, hindi ito nangangahulugan na tapos na ang lahat. Bumalik ako sa loob at nakita kong si tatay ay nakatingin sa malayo, para bang may iniisip. Pagkatapos ng ilang saglit, nagsalita siya. Kailangan kong bumalik sa baryo, mahina niyang sabi. Kailangan kong harapin ang ginawa ko. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko inaasahan ang sasabihin niya, pero alam kong tama siya. Hindi maaaring matapos lang ang lahat sa isang gabing puno ng kababalaghan. Ang totoong multo ay hindi lang ang mga espiritong nagpakita sa amin, kundi ang alaala ng mga taong hindi na makapagsalita para sa kanilang sarili. Kinabukasan, maagang nag-impake si tatay. Hindi namin alam kung paano siya sasalubungin ng mga tao sa baryo, lalo na ng matatandang nakakaalam ng nangyari noon. Pero isa lang ang sigurado, hindi na siya tatakas. Bago kami umalis, tumayo ako sa harapan ng kubo. Tiningnan ko ang paligid, pilit na inaalala ang lahat ng nangyari. Ang babae, ang malamig na hangin, ang mga bulong sa dilim. Totoo ba ang lahat ng iyon? O isa lang ba itong paraan ng mundo para ipaalala sa amin ang isang kasalanang hindi dapat malimutan? Sa malayo, parang may gumalaw sa ilalim ng mga puno. Isang aninong dumaan saglit, halos hindi ko sigurado kung totoong may nakita ako o naglaro lang ang imahinasyon ko. Pero hindi ako natakot. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam, parang may nagbabantay. Lumakad ako palayo, sumunod kay tatay at kay nanay. Iniwan namin ang kubo, hindi na lumingon pa. Hindi ko alam kung kailan ko muling babalikan ang lugar na yon. Pero alam kong kahit wala na kami roon, mananatili ang kwento sa lupa, sa hangin, sa gabi. At sa bawat pag-ihip ng hangin sa liblib na kabubatan, may isang tinig na hindi na maririnig, pero mananatiling buhay sa alaala.